Ito po, Panginoon, na wala ang iyong kahabagan, awa, biyaya, Panginoon. Sabi po ay walang magugulan sa iyong naman. Pero salamat sa iyong awa at tabag, Panginoon. God, sinubuksan namin ang gawain ito sa iyong Panginoon Pangalan. Sabahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita at tulungan mo kami at ingatan mo kami. Give you all the glory. In Jesus' name we pray. Ibig mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8, 9, and 10, ito po ang sinasabi mga kapatid. Charity never faded, but whether there be prophecy, they shall pay. Whether there be tongues, there shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Verse 9, for we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Amen. So sa gabi nito mga kapatid, gusto ko mag-share about the subject of we know and we prophesy in part. Amen. Yung chapter 13 mga kapatid na 1 Corinthians, this is the chapter of love. Ito po yung chapter na pag-ibig. Then, sa chapter 12, diniscuss dyan yung gift of the Spirit. And then chapter 13, diniscuss yung love. No? Ang pag-ibig, ito po ay hindi kaloob. Ito po ay fruit of the Spirit. Amen. So, yung verse 8, sabi dyan, charity, yung charity, ito po yung love. Ang pag-ibig daw ay never failed. Ang pag-ibig ay hindi, ano ba yung failed sa Tagalog? Hindi nagkukulang. Yun ba yung Tagalog? Ang pag-ibig ay hindi lumilipas, hindi nagkukulang. Whether there be prophecies, there shall fail. Whether there be tongues, they shall see. Sabi dyan, kung mayroon pang prophecy, ang prophecy ay gift mga kapatid, ito ay kaloob ng Espiritu Santo. Ang panghuhula daw ay magmamali o nilipas. Ayun yung tama tamang Tagalog, charity never fail. Ang pag-ibig ay hindi nilipas. Pero yung prophecy, ang prophecy daw ay nilipas at yung tongues ay magsisis o mawawala. At yung kaalaman ay vanish away o niliparin ng hangin. Then, sa verse 9, for we know in part and we prophesy in part. Tapos sa verse 10, but when that which is perfect, so mayroong binabanggit dito na perfect, no? Pagka ang perfecto ay dumating, then lahat ng in part shall be done away. Lahat ng mga in part. So ang binanggit na in part dyan ay for we know in part, you know the knowledge and the understanding are only a part. Whatever we have, naalala ko ng mga kapatid no, siguro sa ngayon, yung mga youth ngayon, they never appreciate yung kahalagahan ng pag-aaral. Pag ma-appreciate mo lang yung kahalagahan ng pag-aaral pagka hindi ka na nag-aaral. So, di ba? Naalala ko lang sabi ng mga tito sa tita, ang pinakamasarap ay mag-aaral. Sabi pa nila, siguro narinig sa mga matatanda, hanggang may nagpapaaral sa inyo, mag-aaral kayo. Pero tayo estudyante, nung araw kasi mga kapatid, hindi pa masyado po sa kinder eh. Bagamat may kinder ka, hindi
hindi requirements. Kaya ba requirements? Requirements no, bago mag-grade 1 ng araw, hindi. Pag 7 years old ka, pwede ka na pumiregister sa grade 1. Now, can you imagine, no, bakit pinasa yung K-12? Kaya pinasa yung K-12 dahil yung ating mga tawag dito, yung ating mga graduates pagdating ng ibang bansa, ano sila, parang hindi sila, yung kanilang degree ay baliwala. Kung graduate ka ng doctor dito, pagdating doon, swerte ng maging nurse ka. No, kaya nauso, kaya pinasayang K-12. So, ang punto ko mga kapatid, pinahahaba yung pag-aaral ng estudyante. Yung mo ngayon, kailangan mag-kinder ka. Pero bago mag-kinder, mayroon pang prep. At anong age ng bata? 4, 5, mag-aaral na. And then, habang lumalaki ang bata niya, siyempre sa umpisa, sabi sila sa pag-aaral. But as it goes, ilang taon na ba ang nag-aaral, lalo na pagka-high school na, tagal naman, kailan ba ako nag-graduate? Diba, lahat tayo, inabot natin yan, no? Inabot natin yan. Then, nung makagraduate, o nung hindi tayo nakapag-aaral, saka natin naisip na pag-aaral pala ay mahalaga. Ang pag-aaral ay mahalaga. Well, dito sa pinasa natin, sinabi dito, no, bagamat ang tinutukoy dito is the gifts, no? Pero sinabi sa verse 8, ang pag-ibig ay hindi lilipas. Pero ang mga prophecy, sino ba yung may pangalan na maging propeta? O di ba? Di ba minsan sumasabi sa isipan natin, Lord, bigyan mo ko ng gift of prophecy. Para malaman ko yung future. Para malaman ko kung what is behind in my life. Ano yung, para sakali baka mamaya, pag sumakay ako ng jeep, ma-aksidente ako, Lord, bigyan mo ako ng gift of prophecy. Kasi ang gift of prophecy, ano ba to? Dalawa yan. It is, nakalimutan mo lang mag-prophecy. Nakalimutan mo na yun. May dalawang klase ng prophecy. I forgot these two kind of prophecy. Isa yung into the future. Sayang nakalimutan mo mga kapatid, wala sa isip. But anyhow, pumunta tayo kasi even preaching, yung pangangaral natin ngayon, it is a form of prophecy. Pero ang hinahanap natin prophecy, yung parang si Nostradamus, nakakahula ng inahanap. Ba't kaya nila nahulaan yung sinima natin presidente? No? But anyhow, mga kapatid, lahat tayo nakakarap na magkaroon ng gift of prophecy. Yung iba na gusto natin speaking in tongues. And yung iba naman ay gusto sa atin na magkaroon tayo ng malawak na knowledge about the Word of God. Amen ba, mga kapatid? Amen. Yung pagka tinanong ka para kang walking encyclopedia. Alam mo, how many islands are in the Philippines? Anong sagot? Ilan? Ay, yung lahat na itanong sa'yo, kaya mong sagutin. Lalo pa sa Bible, no? Pagka tinanong ka about Bible, nangangarap tayo maging na walking encyclopedia, mga kapatid. Itanong mo, yung mga gano'n, pero sabi niyan sa verse 8, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay lilipas, pero ang pag-ibig ay hindi lilipas. So, anyhow, sa chapter 13 din sinabi, mayroon tatlong bagay na mananatili. The faith, hope, and love. And the greatest of these is the love. Now, pagbalansin natin mga kapatid, ano ba ang matimbang talaga? Ang pag-ibig o ang knowledge? Sa mga umiibig, diyan, ano ba matimbang? Yung pag-ibig o yung biling ng lalay? O yung biling ng pastor? Alam mo, Joy, as you said, tingnan mo kami. Amen. Well, sinabi ng Bible,
love never ceases. Yung pag-ibig ay hindi lilipas. But in the contrary, some congregation today, mga kapatid, sa kanila, nandun na lang sila sa love, no? Pinalipas na nila yung tongues, the knowledge, and the prophecy. Parang sa kanila, hindi na ito umiiral sa panahon natin ngayon. But, if we going to look and carefully analyze the Bible on verse 8, charity never fails, but whether there be prophecies, they shall. So, yung ginamit na salita ay they shall. Ano ba yung shall? They shall. Future, ibig sabihin niyan ay, tama ba yung present progressive form? Tama ba yun, Sister Rebecca? They shall. Present progressive. Present pero under progress. Ibig sabihin, umiiral pa. But there will come a time na hindi na iiral. Yes, we did not argue that love never ceases. Sa lahat ng panahon, dapat parating nangingibabaw yung pag-ibig. Pero hindi pa po lumilipas dahil ang ginamit na salita, prophecy, they shall, present progressive, whether there be tongues, they shall. Hindi pa rin lumilipas, pero nilipas. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Kahit kaalaman. Amen. Kahit ang kaalaman, lilipas, pero sa panahon natin ngayon, hindi pa lilipas. Amen. Dahil naman sa pag-aaral, mga kapatid, may time na gagraduate ka. Kung ano man yung course mo, teacher, engineer, but I'm going to tell you, kahit nakagraduate ka, hindi pa rin lilipas yung pag-aaral. Yung iba nga, nag-PhD pa, nag-doctorate pa, no? Kahit matanda na, nag-aaral pa. Kahit hindi sa eskwelahan, in the journey of life, ano man yung pinili mong profession, kahit hindi yellow collar or blue collar, kahit nagtitinda lang ng dyaryo, bote bakal, bira na ngayon, lumipas na sila. Pero, nandun pa rin yung pag-aaral sa field na kanilang pinili. Ibig sabihin, now, yung bagay na ito ay hindi pa lumilipas. No? Dahil naman ang sinabi, they shall vanish, they shall fail, they shall cease. Pero sa ngayon hindi pa. But, ano man yung narating natin sa buhay, mga kapatid, ano man yung narating natin sa buhay, sinabi ng verse 9, bagay ito, it is all about the church, it's all about the gift. It's all about the gift of the Spirit sa church, but we could apply in our daily life, mga kapatid. Ano ba yung natutunan natin? Sabi ng verse 9, for we know in part. Ano ba yung natutunan mo? Natutunan mo sa eskwelahan? Kami, in mga graduate ng Bible School, yes, meron tayo natutunan sa Bible School, but mas marami tayong natutunan outside the school. Amen? Amen ba? Jai, hindi lahat ng bagay ay natutunan sa eskwelahan. At pag huwag naman sabihin kay mama mo, hindi na ako mag-aaral, sabi ni Tito, hindi pala lahat ng bagay natutunan sa eskwelahan. So, meron tayong matutunan sa eskwelahan, but in real life, meron pa tayong maraming matutunan. And then, kung gusto mong i-push yung pag-aaral mo, mag-PhD ka, mag-doctorate ka, walang masama. Walang masamang i-push yan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba, darating na ang Panginoon, huwag na kayong mag-aral. Mag-worker na lang kayo sa simbahan. That's a kind of manipulating. Minamanipulate mo yung tao para on your own purpose. No? At in the words of it, ginagamit pa yung Word of God. Ginagamit pa yung salita ng Diyos. But, whatever the status we have, mga kapatid, sa pag-aaral, even in the church, siguro nakakita ka ng mga, kahit ako noon, nung ako'y, hindi pa siguro tao yung iba rito. Mga kapatid, yung mga 80s, 86, 87, 88, 89, mga kapatid,
Matino pa yung spirito ni Kibuloy. Pag narinig mo mag-preach si Kibuloy, mga kapatid, that time, mga 89, 90, pag narinig mo magturo si Kibuloy sa preaching niya, parang sabihin mo, aabangan mo parati yung preaching niya. Maayos pa yung kanyang spirito ng mga kapatid. No? On our, ano ba yung kalagayan natin ngayon, maaari sa ating kabataan, katulad ko, medyo padid na yung buhay namin. Minsan nga pagka nag-iisa ako, Lord, inaantay ko na lang bang pamatay ako, o wala ka namang purpose. No, ano ba yung kalagayan natin sa buhay? Meron tayong inilalagay sa harapan natin na pedestal. O ina-idol natin. Amen ba? Sino ba yung walang ina-idol dito? Praise God. At kung minsan, yung pagganap niya, yung pagbihis niya, lahat ginagaya natin sa Kanya. Whatever status we have, mga kapatid, the Bible always says, sinabi ng 13:9 ng 1 Corinthians, for we know in part. Amen. Amen. Kung nakakita ka ng eloquent preacher, ang galing sa Bible, parang lahat alam niya, di ba maraming nabighani, maraming sumunod sa likuran niya, what does guy know is just only a part of what have the knowledge of God. Amen. Amen. Hindi pa natin mararating yung kabuuan, karunungan ng Diyos, mga kapatid, kahit na anong pag-aaral natin. No, kaya palagi lang, dapat lang palagi, mga kapatid, yung ating mga paa ay nakatapa sa lupa. Now, sabi sa verse 9, for we know in part, and we prophesy in part. Siguro nakita natin, siguro, you read, or you know what Isaiah do. Doon pinagaling niya si King Hezekiah. Sinabi niya kay Hezekiah, ayusin mo yung libingan, ayusin mo yung gawa dahil mamamatay ka na. But Hezekiah pray, sabi niya, Lord, alalahanin mo yung mga bagay na ginawa ko sa iyong harapan. And then, hindi pa nakalalabas ng hallway ng palasyo si Prophet Isaiah, pinabalik siya ng Panginoon. Sabi sa kanya ni Lord, bumalik ka kay Hezekiah, sabihin mo, durutuhan mo kanyang buhay ng 15 years. We see the miracle there, but the sign of miracle, yung ginawa ni Isaiah, sabi niya kay Hezekiah, ano ang gusto mong tanda? Bumalik ang araw sa pag-ikot o bumilis ang ikot ng araw? Sabi niya, normal lang na yung araw ay umiikot pa ang abante, pero yung pagpabalik, mahirap. Diba? Yun ang ginawang sign ni King Hezekiah para siya ay bumalik. No? Pero, ginawa yun sa pamamagitan, ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Imagine mo, makapagbalik ka ng ano? If I could only back my days 5 years ago, mga kapatid, I will make a decision different from the decision I made that time. Kasi, as we go, nakita natin yung epekto ng mga mali nating decision in the past. Kung meron lang tayong kakayahan, ibalik, pero walang gano'n, mga kapatid. Now, minsan, gusto natin yung ganyan, magkaroon tayo ng ganyan gift of miracles. And then, nakita natin si Joshua. Si Joshua, na anak ni Nun, na son of Nun. No? Nung lulubog na yung araw, hindi pa nila nagagabi yung kanilang mga kaaway. Anong sabi ni Joshua? Son, hindi ako yun. Son, stand still. Sabi niya, araw, tumigil ka. Siguro, kaya maging alam tayo, alam tituloy, tigdo, luminto ka. Diba? So, whatever gifts we might have na ibinigay sa atin ng Panginoon, it will vanish, it will cease. Ito, whatever, gaano man
gaano man na kalawak, o gaano man ang narating, o gaano man sino sa inyo nag-pray sa patay, ang buhay ng mga patay. Wala pa naman, pero naranganap tayo. Amen, di ba? Kung hindi man, sino sa atin may sakit? May sakit, and it does in just a little prayer of the man of God, naramdaman mo pinagalitan ng Panginoon at talagang bumalik ka. Maraming mga na-experience na ganyan, mga kapatid. What? Then, ano man yung narating natin, always the Bible says, we know in part and we prophesy in part. No, kaya itong chapter 13, no? Chapter 13, sabi ni Apostle Paul, magkaroon ka ba ng gift of tongues? Salitain mo ba kahit salita ng angels, para ka lang kanibang na lumapatingaw kung wala kang pag-ibig. Amen. And then, that's the gift of spirit in tongues. No? Magkaroon ka ng faith, sabihin mo sa bundok, tumalo ka sa dagat, suntin ka ng bundok, it is nothing kung wala kang love. So, sabi niya, magbigay ka man, ikaw na yung pinakamayamang tao sa mundo. So, we could give without love. Tagtarin mo man yung mga katawan mo, ipamahagi mo sa lupa, you have nothing without love. So, yes, tama ko. Pinakamahalaga sa lahat ang pag-ibig, but sometimes they neglect what the role of the gift of the Spirit inside the church. Ano yung kaloob, ano yung trabaho ng kaloob ng Espiritu Santo sa loob ng Iglesia? Ang trabaho nito is to edify the church. Hanggat mayroon pang simbahan na nanatili sa mundong ibabaw, hanggat nandito pa yung true Church of God, the gift of Spirit, nandiyan lang po umiiral, tama po yan umiiral. And if we have that gift, almost, we know, we have, alam natin ito, nakakadiscern tayo ng Spirit. Makita ko lang ng kapatid ito, alam ko, 7 masasamang demonyo nandito. Whatever, alam ko mukhang ang ito, hindi ako mapepeke nito. You have that kind of gift, discerning of Spirit. What we have, what we get is only a part of the whole knowledge of God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, hindi pa ito lilipas, umiiral pa ito, mga kapatid. At ang trabaho nito sa panahon natin ngayon is to edify the church para patibayin yung ating simbahan. Then, sa mga estudyante, may mga pangarap kayo sa buhay, may gusto marating, ipus ninyo. Amen. Ipus ninyo. Tingnan niyo yung malalang simbahan. Very powerful sila ngayon kasi yung kanilang mga member, hindi abogado, senador, may member ng senador. Eh kung sa, wag lang, kontrakto. Amen, pasensya na mga kapatid. Alam niyo minsan mga kapatid, pagka nag-iisa ako, minsan iniisip ko, how the biggest religion, organization this day, nakakaroon sila ng kanilang sariling television. Di ba? Nagkaroon sila ng kanilang sariling television. And can you imagine mga kapatid, yung biggest religion na tinutukoy ko is the INC and the NCGI. Sila pa yung simbahan na hindi kumukuha ng tithes. No, walang tithes sa ano eh. How does it happen, no? Hindi lang ito sumibol kung saan-saan. No? Pagka pinag-aralan mo, yung kanilang methods, how they do this mga kapatid, magugulat kayo. Yung iba ron, may toka-toka, o kaya every family, every month, mayroon silang ang ibinibigay para sa church.
Amen. O kaya, sa loob ng church, mayroong organization dyan na bubuuin. Pagka member ka noon, meron kayong monthly quota. O kaya, pagka yung head pastor may binabang project, o halimbawa project, ako ay, lalo ngayon magpapasko, magbebenta ako ng 100 t-shirt sa ganitong halaga. Ibababayad sa lahat ng member, and the member are obliged to buy. Ganoon sila mga kapatid, no? No, my point mga kapatid, at yung iba naman, can you imagine, yung, pag-itin ko na, yung kingdom of Jesus Christ, paano nakapagtayo ng napakalaking templo? The biggest, pagka nangyari, mas malaki pa sa INC, mas malaki pa yung kanilang bigong sa Davao. How they do that, mga kapatid, no? Hindi natin alam, kahit siguro, sinasabi nila yung kanilang mga worker, kasi meron kami mga kasamahan, nagtitinda talaga sila. Minsan, mga dati namin kasamahan sa independent, isa kumakatok pa sa bahay, nagtitinda sa amin, nagbebenta sa amin ng utap. And their price are higher than the usual price. So, whatever mga kapatid, my point is, sa atin bilang member ng Church of God, ang simbahan na ito mga kapatid, hindi pa po tapos yung ating trabaho gagawin sa paglilingkod sa Panginoon. Whatever gift we might contribute in the church, kahit sabihin nagluluto ka lang, meron kang cooking gift, o meron pumabalakpak ka lang, o kada Friday, o kada Sunday, kinakabayan mo lang, o kinakabayan mo lang yung mga bisita, pinapalalahan ko, balik kayo. It will contribute on sa paglago ng ating simbahan. And I believe mga kapatid, you get my point. If you have the gift, if you have the gift of preaching, continue to preach. No? Kung meron kang gift of knowledge, i-maximize mo yung knowledge mo. Alam niyo mga kapatid, kaya ako gumawa ng page. Kasi I've seen, bihira na yung nangangaroon ng wagan sa internet, sa media. Kaya doon nakapokus yung aking channel on the doctrine. Hindi ko pa inaalis doon. Anyhow, mga kapatid, whatever we have, kahit hindi ka pa tumatayo dito, gawa ka ng channel mo, mag-preach there. Amen. To edify the church para sa ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Amen. Wala pa yung, and then, kailan ba i-TV ito mga kapatid? On verse 10, on 1 Corinthians 13:10, but when, dito pala ito hihinto mga kapatid. Sabi niya, for we know in part, verse 9, for we know in part, and we prophesy in part. Amen. Kaya, ang sakang punto dito mga kapatid, whatever we have, whatever we learn, there is always a room for us in learning. Hindi pa sa atin ayaw magpaturo, di ba? Ito yung sakit ng mga Pilipino, mga kapatid. Alam niyo, sakit ng mga Pilipino na nakita ko when I was abroad. What their mentality is, crab mentality. Ayaw nilang tuturuan sila, ayaw nilang pangungunaan sila, at hanggang maaari, ang mga Pilipino ay naghihilahan pababa. Hindi ka tulad ng ibang nationality. Mas gusto pa ng Pilipino na ibang lahi yung mag-lead sa kanila kaysa kapwa ng Pilipino. Not like other nationality, sila ang trabaho nila, they're pushing each one up. Tinutulak nila pa itaas ng kanilang kapwa. No? Yun yung nakita ko when I was in abroad. Yun yung nakita ko. So, huwag tayong magkaroon ng ganong attitude. Parating pa rin bukas yung ating tenga sa pakikinig kahit sino pa yung nagtuturo sa atin. Oh, ano ba yan? Sino ba yan? Hindi naman ano yan. Yung ating puso, there is always a room for learning. So that's another point. Dahil yung salita nito, mga kapatid, yung sabi nito, is no other than the great apostle, si Apostle Paul.
Sabi niya, for we know in part and we prophesy in part. Si Apostol Pablo po ang nagsabi nito. Si Apostol Pablo nakarating na sa third heaven. He was taken in spirit in the third heaven. And yet, sinabi niya ito, anumang bagay na natutunan niya, it's only a part of what knowledge can give to us. So, kailan ito titigil? On verse 10, but when that which is perfect is come, then that which is not, then that which is in part shall be done away. Sabi niya sa verse 10, kapag dumating na yung perfect, itong lahat ng mga in part or temporary shall be done away. No, kasama na rito yung lahat na dito pa lamang po titigil ang prophesy, speaking in tongues, healing, pag dumating yung perfect. Now, yung perfect dito, this is time for our Lord Jesus Christ. When our Lord Jesus Christ return, payag ba kayo ron? Online natin maging perfect ka. Pagka naging perfect ka, pwede mo nang patidin yun. Kasi sabi niya, but when that which is perfect, yung perfect dito, si Lord Jesus Christ. Pagdating ng Panginoon, saka pa lamang po titigil at speaking in tongues, gift of healing, gift of prophesy. So hanggat wala pa, hanggat ang Panginoon ay hindi pa dumarating, samantalay natin, anumang meron tayo, gift, whatever gift we have. Kung gift mo magbigay ng testimony, huwag kang mahiya mag-testimony. Amen. Dahil baka mamaya talagang kadaling ko, Sister Baby, may gusto makinig ko ng testimony. Amen. Diba? O kaya, kung meron kang gustong i-testify na ginawa sa iyo ang Diyos, feel be free mga kapatid. No, huwag mo ikahiya yung testimony o yung bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Feel free to say it in front mga kapatid. Dahil wala pa ang Panginoon, huwag mo antayin. Ano nga sabi ni Pastor, yung last teaching niya, huwag kang magantay ng panaginip. Baka may masali nag-aantay pa ng panaginip. Amen. Nag-aantay ng go signal bago tuluyang maglingkod na puspusan sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, I want to give point nito mga kapatid. Yung perfect, but when that perfect is come, ito yung pagdating ng Panginoon. So, yan yung sinasabing perfect dito. But, yung oras o yung panahon na maging perfect tayo, hindi darating yun. Hindi darating yun. Or, titigil ito, siguro kung patay ka na, hindi mo na mapapractice. O kaya, siguro pagka mayroon ka na mabigat na karamdaman, inilagay ka rin sa balik ng karamdaman. Baka hindi mo na makapag-practice na mag-soul winning, whatever you can do for the growth of our church. Amen. Praise the Lord. So siguro hanggang dito lang mga kapatid. And I believe meron tayong nakatulad sa community exhortation na ito. Praise God. Can you all stand? Lagyan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. So, siguro mga kapatid, tingnan natin, let us keep a search to ourselves. Lord, what is your purpose in my life? And I believe in all the purpose of this buhay natin. And we find that purpose mga kapatid. Dahil pa sa simbahan, sa ating community, sa ating pamilya, simbahan. Let us sing a song.
Praise God. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayong gabi sa mga salita ng Panginoon na nagmumulog dito sa ating puso. Isingin mo ang Panginoon na ating magtulog ng mga pangalan na hindi lang ito kami ang pangalan ng Panginoon. Kundi bagkus, Panginoon, magkaroon ng kumpara, move our feet, our mind, Panginoon, para maging mapakipakinabang sa iyong harapan, Panginoon. Isingin mo kami, isingin mo ang diwa ng bawat sa Panginoon. Make a purpose in our life. Let we know God kung anong purpose mo sa aming buhay. Let that purpose, Panginoon, dapat na magalang pagkaroon sa aming buhay. Kung masayang ito, kung mawala ito. At salamat po Diyos, Panginoon. We pray this congregation, Panginoon, the church here, in Malabon, Asahasa, Panginoon, sa ministry, nagtatiwala mo sa aming pastor, kay Pastor Paul, at kay Sister Lori, Panginoon. Patuloy mo gamitin ang simbahan ito, Panginoon, patuloy mo. Continue to increase us, God, in numbers, in quality, and in quantity. Magbalik ka, Panginoon, ng mga magiging mga katuwang mo, katuwang ng ating pastor sa gawain ito. Sa lahat ng aspeto, Panginoon, at katatuin mo ang mga kailangan ng simbahan, Panginoon. Katatuin mo ang aming mga pangangailangan ng Diyos at ibalik mo kami, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon, sa lugar dito. Dalangin namin, Panginoon, ang aming community, na masama sa Panginoon, ang aming mga kapitbahay, mga tao sa paligid, Panginoon, na sila, Panginoon, ay tawagin mo at yung mga kapatid, Panginoon, na ginagamit mo as souvenirs, Panginoon, patuloy ko sa dagdagitin, Panginoon. Hallelujah. At ang aming mga gifts, Panginoon, payagan mo na paggamit namin, Panginoon, to edify the church, Panginoon, for your greater glory, at salamat po Diyos,
pagdalain mo ang aming pag-iwalay, at ang bawat kapatid na umuwi sa kanilang mga bahay. At maraming salamat balik po kami sa Sunday, sa Friday, at ilalangin namin Panginoon ang aming 9th year anniversary. Panginoon, ang mga pag-aanda, Panginoon, ay ikaw po kami pang-umayos. We give you all the glory, God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pagiging tayo sa Panginoon.